Hi, I'm Colleen and welcome to my channel. Today is February 4, 2026 and we are checked in dito sa Red Planet Hotel, Manila Bay. Tomorrow morning is my visa interview, so we got this room. Anyway, in this video, we will talk about... Ayan, dyan muna kayo. We will talk about my IR1 US visa timeline and yung proximity nitong hotel sa US Embassy. And later, i-check natin kung saan ako maglalakad tomorrow. Titingnan namin kung malapit lang yung embassy dito, like yung gaano siya katagal lakarin. Dahil nga bawal magdala ng gamit, ng phone, ang dadalhin ko lang tomorrow ay yung requirements. Before we talk about that, mag-room tour muna tayo. Okay, so we are in room 801. Medyo spacious naman yung room. So, pagpasok mo, dito yung pinto. Dito na yung CR. Ayan, merong salamin dito. Malaking salamin at okay na lighting. I like it. And then, yeah, meron silang liquid soap dyan. And then, yung toilet. Tapos, dito na yung shower area. And then, ito meron parang working area dito. May upuan and then yung table. Tapos merong mini fridge. Hindi ko nabubuksan. At saka, yeah, merong safe dyan. Tapos, dito makikita yung malapit na mga lugar. So, dito yung hotel. And then, ito lang yung embassy. So, from here, lalakad dito. Hindi ko alam kung saan may tawiran dito. Pero, yeah, ito lang yung Red Planet. Tapos, ito na yung embassy. Tapos, malapit din siya sa, ito, kapag magpapamedical kayo, dito. St. Luke's Medical Center Extension Clinic. Dito din pala yung Robinson's Place. So, baka pumunta kami dyan later. Bibili ng food for tonight and hanggang bukas ng umaga. There. Tapos, mayroong full body mirror dito. As in full body mirror. Pero not enough space dito. Like ito na yung hanggang dyan lang ako. Yan. Tapos yung blower ay nandito sa tabi ng mirror. And then we got a twin na room. So tigisa kami ng bed ni mama. And we got this room for 2,160. Parang ganon. Nabook namin siya 2 weeks ago. Sa Agoda namin to binook. Ito yung view namin. Hindi bay view yung kinuha naming room. Kasi walang twin dun sa bay view. And then, meron ulit mirror dito. Yan. Tapos may mga lagayan ng gamit dito. Ayan. Kapag ayaw mo ng daylight. Tapos, ito yung aircon nila. Hindi sila naka-window type na aircon katulad nung sa Go Hotels. Di ba, naka-window type. Tapos, tumutulo pa yung aircon dun sa room ko. Anyway, yeah, medyo masama lang yung pakiramdam natin ng konting-konti. Pero, kaya naman to. First impressions, okay naman yung hotel. Maganda naman yung lobby nila. Tahimik at saka hindi mukhang gamit na. I'm not so sure kung kailan tinayo tong hotel na to. Pero okay pa siya, parang bago. And this is a 3-star hotel. Ang problema, walang telephone dito. Pag meron kayong kailangan, nasa lobby daw. I mean, dito ata sa hallway, baka meron. Meron silang fountain. Ano nga tawag doon ma? Dispenser. Meron silang water dispenser pero nasa lobby din sa second floor. Tapos, isang nakakatuwa na meron silang 2 PC sa baba. So, pwede kang mag-search. Pwede kang maki-internet kung mayroon kang importante kailangan buksan na account or whatever. Anyway, maghanap po na kami ng food. I mean, kakain kami sa labas and then magti-take out maybe ng food for dinner and early morning tomorrow. Say hi to the vlog. Hello. Sobrang saglit lang kami naglakad. As in, isang diretso lang to. Tapos nandito na kami sa J. Bocobo Street. Wait. Sana siya? Hindi pala. Ito pala yung J. Bocobo. Dito na kami sa Robinson's Place, Manila. Ito yung entrance na malapit sa St. Luke's.
Yan. Sobrang lapit lang, as in parang 5 minutes. Tapos dito yung papunta ng St. Luke's. Mga 2 minutes na walk lang yan. Kasi nung nagpa-medical ako, inabutan ako ng lunch break, tapos nag-Robinsons muna kami. So, ayaw talaga niya. Ayaw nila magbigay. Hello lahat! Kumusta ang Pilipinas? Balik Europe na ako. Nasa France, going to Switzerland. Pagaling ako ng Portugal. Going Switzerland is 1,000, almost 2,000 kilometer. Para makarating doon, I need 3 days. So pang 3 days ko na ngayon, mga alas 4 ng hapon, darating na ako ng Switzerland. Ang weather dito ngayon is very sunny, good. Ay, hindi na malamig. Hindi na malamig siya, kaya lang wala na siyang ice. So, maganda ang biyahe natin ngayon. Okay, vlog, nangangawit na ako. Gracias! May laman ba yung tiyan mo? Yes po. Thank you. Ano? Kain tayo. Hintay natin. Musok ko. Yum. Eat zucchini. Eat zucchini. Kumain ka na pa? Nang? Hinapin siya kasaging. Hi, vlog! Ano po? Ay po! Hi! Hi! 6-7! 6-1! Shoutout ako, te! Ah, sige. Shoutout sa mama ko maganda! Shoutout nga pala sa mama ko mabait! Mapagalaga! Aray ko dyan! Ito lang yung Red Planet Hotel. Tapos, doon yung papunta ng papasok ng Ermita. Doon din kami pumunta kanina sa Robinson's Place. Tapos, dito sa kabilang side, ayan, US Embassy na yan. Hindi ko lang alam kung, parang maganda yung sunset Hindi ko lang alam kung saan yung tawiran. Pero, as in, ito na yung US Embassy. Hahanapin lang natin kung paano tumawid. Ayan o, US Embassy na yan. Natanong na namin kay Sir Guard. Diba, dito tayo lumabas, dyan sa eskinita na yon. Tapos, lalakad tayo pakaliwa dito. Ayan, pakaliwa. Sabi niya sa may BPI daw, ikatlong kanto, mayroong overpass doon. So, punta tayo doon. Yarnch. Dito yung Starbucks, makita niyo yan. Unang kanto pa lang to, Starbucks. Tapos, doon pala pipila. Merong parang tent doon. Doon pala yung pasukan. Okay, nandito na kami sa may BPI, Dewey. Tapos, ayun na yung overpass. Ito na. Yan na yung overpass. So, tatawid lang dito. Tapos, overpass doon. Tapos, doon ka na mapupunta sa kabilang side. And then, ayun na din yung start ng pila ng US Embassy. So, malapit nga lang. Slight bay view. May konting bay view. Very, very light lang. Pero wala silang robo, no? Okay, nakabalik na kami dito sa hotel. At nanghiram na ako ng iron tsaka ironing board. Yeah, magdasal na lang tayo na hindi siya faulty at hindi masira yung damit. Kasi yung top ko ay silk. Wala silang parang cabinet pero meron namang kabitan dito. So, carry na rin. Okay, it's 7:21 p.m. At medyo inaantok na rin ako. Anyway, i-discuss ko na din yung visa timeline namin. Okay, quick disclaimer. I'm just sharing our personal timeline and experience. So, I'm not saying na
this is the exact, process na you will go through. The entire process from when we filed the petition is 2 years and 2 months. Nag-file kami ng petition last December 2023. At the time, my husband, si Jap, ay resident or green card holder. Fast forward to 2 years, January 2025, napagdesisyonan namin both, most especially him, na mag-join siya ng military. 2 months to ng basic military training, and then nung March 2025, he got naturalized and naging citizen na siya. And from there, mas bumilis yung process. Kasi pag yung petition ay final ng green card holder, merong visa cap every year. So, since naging citizen na siya, 4 months after, that is March, April, May, June, July. July 2025, na-approve yung petition and na-upgrade na din yung status niya from permanent resident naging citizen. Yung visa category namin naging CR1 na. So, pag CR1, that is conditional kapag less than 2 years pa lang yung marriage nyong mag-asawa. And then, pagka more than 2 years na, ma-upgrade na naman yung visa to IR1, immediate relative. Actually, nung na-approve yung petition namin, it was my birthday, July 11, 2025. And at the time, less than 2 years pa rin yung marriage namin kasi magto 2 years kami ng September 2025. Anyways, 9 days after, so July 20, 2025, naka-receive na kami ng welcome letter from the NVC. Meron na kaming account sa SEAC, nag-login kami, nagbayad ng mga fees, which are the AOS fee and the visa fee. Kapag nag-reflect na yon, sa amin parang 2 or 3 days lang nag-reflect na. Pwede ka na mag-upload ng requirements. Pero ang nangyari sa amin ay ang tagal ng NBI ko. Kailangan kasi ng NBI clearance. Medyo mabagyo that time. Kaya hindi ako nakapunta ng NBI at na-move. Tapos, nung nakapunta na ako ng NBI, as usual, even before, meron talagang hit yung pangalan ko. Hindi ko sure kung bakit. Ang haba-haba nga ng pangalan ko. 2 weeks ko pang hinintay bago ma-pick up yung NBI clearance. And then, na-pick up ko siya ng August 20. So, imagine, from July 20, na meron na kaming SEAC na account, nagbayad kami after 3 days, nag-reflect na yung payment. Supposedly, pwede na mag-upload ng documents. Pero, ayun nga nangyari. So, August 20 ko na-pick up yung NBI and August 20 din kami nakapag-complete ng requirements na submit na namin lahat. 10 days after, so this is August 30th, 2025, naka-receive kami ng email na we are already documentarily qualified and maghihintay na lang kami ng interview letter na ma-receive from them kung kailan yung magiging interview namin. So, August, September, October, November, December. 4 months yung hinintay namin bago maka-receive ng email na mayroon na kaming interview date. And that was in December 11, 2025. But, interview letter pa lang yun kasi nga, ang interview date na binigay sa akin ay tomorrow, February 5, 2026. After namin ma-receive, ang haba ng sinasabi ko, no? Sana nakaka-gain kayo from this. Anyway, after namin ma-receive yung interview letter, si Jap ay nag-register na agad ng biometrics. VAC, this is in Parcal. Medyo pahirapan makakuha ng slots doon. So, in-schedule niya agad yung nearest available date. So, from December 11, nag-biometrics na agad ako ng December 16, 2025. Nag-schedule na din kami ng medical and we made it a month before nitong interview. So, my medical was on January 6 to 7, 2026. 2 days siya kung wala namang problema. Yung second day, vaccination na lang, immunization. And then, you are good to go. Fast forward again, a month. February 5, tomorrow is my interview. Hopefully, wala naman maging problema. Wala akong kulang na document and everything. Kasi pag meron, pag kulang ng document, magte-temporary deny sila ng visa tapos kailangan mo mag-comply sa mga kulang mo na documents tapos magre-reschedule ng interview. So, hopefully, hindi ganun yung mangyari tomorrow. If it's the other way, pag na-approve tomorrow, hihintayin naman namin na ma-issue. So, makikita namin yon online, yung visa status. Kapag ka-issued na, hihintay naman ng email na ready na for pick-up. So, ipipick up ko to sa Parcal ulit kung saan nag-biometrics. And then after that, pwede nang mag-book or mag-schedule ng CFO or PIDOS. Tapos, pag mayroon ka ng PIDOS, yung certificate doon, pwede na din mag-book ng flight. Anyway, I need to freshen up. Actually, maliligo na ako tonight para tomorrow morning hindi ko na kailangan maligo. And I'll show you din pala yung
list of requirements na meron ako at kung paano ko siya kinompile. Okay, so I have here my requirements. Nalagay ko lang siya sa clear book na merong binder. Tapos nalagyan ko ng label each. So, meron akong passport, interview letter, yung medical. Pinaprint ko na din, pero sabi naman ni St. Luke's, sinend na nila directly sa embassy yung result ng medical ko, pero nagprint pa rin ako just in case. Ayan, so, pakita na lang natin para na-screenshot nyo. So again, passport, interview letter, yung medical just in case, birth certificate naming mag-asawa, marriage certificate, advisory on marriage, yan yung Senomar, pero pagkasal na kayo, advisory on marriage na yung i-release sa inyo ng PSA. NBI ko, dalawa yan, kumuha na rin ako ng with AKA kasi ang ginamit kong apelido ay hyphenated, para lang sure. And then, DS-260, confirmation page yan, pero pinrint ko na din yung DS-260. 3 years na tax return ni JAP, tapos yung pay stubs niya for the last 4 months, and then service letter or employment letter, and then yung AOS I-864, passport ni JAP, tsaka yung driver's license niya, and then naturalization certificate. Print na rin kami ng W-2s just in case, and then proof of genuine relationship. Okay, ang nilagay ko sa proof of genuine relationship ay pictures namin ever since, like, nakagkakilala kami noong 2019. So, from 2019, 2020, 2021, 2022, 2020. Ba't iniisa-isa mo pa, sis? O basta simula 2019 hanggang present. So, mga vacation niya to every year. Tapos yung mga flight tickets, like flight ticket niya pauwi dito tsaka pabalik doon. Tapos mga flight ticket namin sa local travels dito. Then, gumawa ako ng summary ng communication history. Ayan. Kasi hindi ko naman mailagay lahat kasi ilang taon din yun, 'di ba? So, ang ginawa ko lang, chinaga ko na 2 screenshots per month. And ganito ko siya kinompile. So, sa isang page, merong 12 screenshots. And readable pa rin naman siya. So, medyo tsatsagain lang talaga ito. Lalo pagka mas mahaba. Lalo pagka mas matagal pa yung relationship nyo sa meron kami. Siyempre, mas mahaba yun. And, yeah, mahirap kasi pag di ka mag-over-prepare. Ultimo yung letters. Meron kasi kaming handwritten letters nung basic military training siya. Wala kaming communication. So, ang way lang namin to communicate ay yung postal mail. And ako, nagpapasuyo lang ako kay Kat's, Jap's younger sister. So, nagpapasuyo lang ako sa kanya since nasa Texas din si Kat. So, nagsisend lang ako ng letters ko kay Kat's. Tapos siya yung nag-drop sa mail. And also, nagprint na rin ako ng records ng money transfers from year 2021 up to the present. Tapos, dinala ko din yung dalawa kong lumang passport. That is all. Also, nagdala din pala ako ng 2x2 pictures kahit nakapag-biometrics na ako sa Parkal. Pinicturean ako doon, tsaka fingerprints, pero nagdala pa rin tayo ng US visa na picture. I think that would be all for tonight. Kailangan ko na mag-shower at magsimulang antukin. I'll see you guys tomorrow. I have my tinapay from yesterday. Bumili kami 2 piraso. Yung nagustuhan ko na pork floss from Paris Baguette. Makakati tayo. Sige, okay lang ako.
Good morning! Tapos na akong mag-prepare. I did my makeup already. Konting eyeshadow today. And this is my interview outfit. Yan. Ito yung top na binili ko nung solo date na vlog. Yung champagne na crop na polo. And then, just a wide leg jeans. Tapos, yung slingback ulit na heels. So, wala tayong ibang dadalhin, kundi itong requirements lang. Pero sabi ni Mama, ihahatid niya naman daw ako sa may overpass. Good luck! And I am manifesting the visa approval na already. Labelo ka sa vlog. Morning. Yung tinapay. Labas kami. Love you, bye-bye. Ito pangalan ko na. Ito bang dito si Time check ay magsa-7. 6:57 a.m. 8:30 yung appointment ko, pero di ba mas okay lang kapag maaga. Nice view, by the way. Nandito pala yung Dolomite Beach. May Dolomite Beach, oh. Hello, dogs! Ayun, dogs, oh. Hello! Hello! Hi guys, life update. Very good. Sabi sa'yo eh. Magkikita na kayo ng OFW. Sabi niya sa akin, his name sounds Filipino. Is he Filipino? Sabi ko, Okay, tapos na ako mag-OA. Na-approve na po yung visa same day. Pero yung issuance, yun yung hihintayin pa. So, ang mga laking ko lang sa timeline ay visa issuance, and then yung passport pick-up, tapos yung CFO or yung PIDOS. Yun na lang yung magiging kulang ko sa video na to. Ilalagay ko na lang sa comment box below yung pagka-updated na. Like, ihabol ko na lang yung timeline na yon. And that is it for my IR1 US visa timeline. If you have any questions, comment lang po kayo. I'll try my best na sagutin. Also, if you like this video, baka pwede naman paki-like po at saka subscribe. It will help my channel a lot. Yun lang po. Thank you so much for watching and I'll see you again on my next video.